Puspusan na ang paghahanda ng simbahan ng Quiapo para sa nalalapit na pista ng Itim na Nazareno. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, may mga aktibidad na ba ngayong araw para sa pista ng Nazareno? Yes, Cheryl, ngayong araw, mamayang 1:30 PM, inaasahan na yung pagbabasbas ng mga replika at standartes dito sa Quiapo, Manila. Kaya dito sa aking likuran, sa may Plaza Miranda, hinihilera na at pinupwesto na sila para nga masimulan mamayang hapon yung pagbabasbas sa mga ito. 1:30 PM, pagbabasbas, pero di tulad ng last year, yung mga nakasanayan natin na 2 days sinasagawa yung pagbabasbas. This time or this year, 1 day event lang ito. Kaya lahat ng mga inaasahan ng mga deboto mula sa Luzon, over 900 ang rehistrado, pero panigurado raw, lalagpas pa dito yung numero ng mga pupunta dito para mabasbasan o makapagsimba sa Quiapo. Dahil bukas din, first Quiapo at first Friday Mass. Yun nga lang, tansya rin nila dito yung iba pa manggagaling sa Pampanga, Muñoz, Bataan, Bulacan, Batangas, Laguna, Taguig, balik-balik, at iba pang mga bahagi ng Luzon. Cheryl. Yung 1 day na pagbabasbas na lamang, yan ba dati na talagang usually it's just 1 day, nagkataon lang na ginawang 2 days the last time? Cheryl, pa iba-iba kasi yung nagiging plano pagdating dito sa pagbabasbas. Tulad noong last year, ginawa siyang 2 day event. Pero this year naman ginawa siyang 1 day. Bukod pa dito, medyo nabago rin yung sistema ng pagbabasbas kasi yung nakasanayan natin dito sa bandang harapan sa may Plaza Miranda ginagawa yung pagbabasbas. Pero ayon sa mga nakausap din natin dito, ang ruta mula dito sa mga nakahilera sa Quezon Boulevard, sa Villalobos, sa Caliedo, doon sila sa may footbridge ngayon, babasbasan at dadaanan. Ito rin ay isang paraan siguro para makontrol din nila yung daloy ng mga replika at yung mga standarte na nandito. Kaya nakakalat din over 350 na pulisya mula sa MPD ang deployed para masiguro na maitutuloy ng maayos at walang mangyayaring masama ang pagbabasbas ngayong araw. Cheryl. Ano ang eksplanasyon ng pamunuan ng simbahan kung bakit ginawa na lang 1 day ngayon at may pagbabago rin, sabi mo, sa paraan ng pambabasbas at ano rin yung reaksyon ng mga deboto? Cheryl, wala pa tayong nakukuha na malino na kasagutan o explanation kung bakit nagkaroon ng ganitong changes pagdating sa proseso ng pagbabasbas at saka yung ruta nga nito. Pero isa sa mga feedback na nakuha din natin sa mga deboto na nandito, may mas okay naman daw so far. Hindi pa nga nila na-observe kasi 1:30 pa talaga yung simula ng pagbabasbas. Pero tulad kasi dito sa likuran ko sa Plaza Miranda, may space na sila para makaparada o makapwesto muna ng kanilang mga standarte. So far, okay pa sa kanila ito. Ang titignan natin mamaya is bandang 1:30 PM kung paano yung magiging daloy ng trapiko. Since pupunta ito doon sa may footbridge, posibleng maapektuhan ito yung mga sasakyan na dadaan. Pero since nasabi naman sa atin na nakakalat naman ng mga security officers, hopefully daw ma-assist sila pagdating sa pagbabasbas hanggang matapos ang araw na ito, especially pagdating naman sa January 9 na traslasyon. Cheryl. Ito, Merimon, pinakahihintay sigurado ng ating mga deboto. May mga detalye na ba para sa pahalik at sa traslasyon sa January 9? Yes, Cheryl. January 7 to January 9, isasagawa na yung annual na pahalik sa Poong Nazareno. Mangyayari ito sa Quirino Grandstand. And usually, as early as madaling araw hanggang gabi, tuloy-tuloy na ang pahalik na ito. At the same time, walang pagbabago naman sa ruta ng traslasyon. So far, kung ano pa rin yung nakasanayan natin noong nakaraan na magsisimula sa Quirino Grandstand, iikot pa Kadagbak Drive, Padre Burgos, through Finance Road, hanggang umikot dito, pabalik sa Quezon Boulevard, Papalangka Street, Quezon Bridge, Plaza Miranda at hanggang Quiapo Church ay walang pagbabago sa mga ito. Ine-expect din na bukas ay sunod-sunod yung mga misa dahil First Friday Mass at First Quiapo Day na sa buwan ng Enero at sa year 2025. Kaya inaasahan talaga, Cheryl, na simula ngayong araw na to hanggang next week, yung mga aktibidad dito sa Quiapo marami ang inaasahan na dadalo. May mga detalye na rin ba sa plano ng mga otoridad para masiguro ang seguridad dyan sa Quiapo? Yes, Cheryl. For this day, over 350 ang magagaling sa MPD na deployed sa paligid ng Quiapo para masiguro ang ligtas na proseso ng pagbabasbas ngayong araw na to. Pero mula naman sa PNP, simula ngayong linggo hanggang next week, over 14,000 ang ide-deploy para masiguro yung safety and security sa lahat ng lugar na madadaanan ng traslasyon, especially na inaasahan na baka papatak ulit ng 6.5 million ang mga pupunta ng mga deboto, especially on January 9. Kasabay nito, kanilang paalala din, wag nang magdala ng mga malalaking bags. As much as possible, small at clear bags daw ang sana madala para mas madali yung pag-iinspeksyon. Iniiwasan na rin inihikayat na rin yung pag-iiwas sa pagsuot ng magagarbong alahas at yung pag-iwas din sa pagbiktang
ng malalaking pera dahil pag maraming tao na dito, siksikan at dikdikan na sila. So chances are baka raw magkaroon dito ng mga mamumulot sa bulsa, alam niyo na yung mga pickpocketers. Kaya dali na lang kung ano yung necessary at maging handa at alerto sa lahat ng oras. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes.